Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang paalala ay gamot sa nakakalimot. Ang paalala ay gamot sa nakakalimot. Sapagkat may katotohanan ito dahil hindi naman lahat ng bagay ay palagi nating matatandaan. At dahil hindi natin matatandaan ang maraming bagay at malimit tayong makalimot, mainam na mayroong tayong dapat laging pinapaalala. Mainam na lagi tayong pinapaalalahanan. Sapagkat ang paalala ay gamot sa nakakalimot. Sa ganitong diwa po natin maaaring maunawaan ang mensahe ng ating unang pagbasa. Napakinggan natin mula sa unang pagbasa ang pagbibigay ng Diyos kay Moises ng Decalogue. Ano po yung Decalogue? Ang 10 utos. 10 utos ng Diyos. Sabi po ng isang bata, sakristan ko po siya sa isang parokyang pinanggalingan ko. Sabi niya, Father, mas makapangyarihan po yung nanay ko kaysa po sa Diyos. Sabi ko, paano nangyari yon? Ang Diyos po 10 lang ang utos. Yung nanay ko po napakadami. Ang 10 utos, ang batas ng Diyos. Pero kapansin-pansin na bago pa man po ibigay ni Yahweh ang kanyang mga batas, ano ang kanyang ginawa? Nagpaalala. Nagbigay ng paalala. I am your God and you are my people. Hinango ko kayo sa inyong pagiging alipin. I brought you out of Egypt, the place of slavery. Ibig sabihin, bago pa ibigay ang batas, pinaalala sino yung nagbibigay ng batas. At ang Diyos na nagbibigay ng batas, mapagmahal, maunawain. Because God delivered them from oppression. Pinaalala sa bayang Israel ang kanyang ginawa para sa kanila. Marahil alam ng Diyos kung ano ang mangyayari sapagkat alam natin matapos ibigay ang mga batas, talagang nakalimutan ng bayang Israel yung kanyang tipanan kay Yahweh. Sa ganitong diwa, mga minamahal kong mga kapatid, makikita natin ano nga bang ibig sabihin ng mga batas sa ating buhay. The goodness of God, His very love for all of us, is the root of all the commandments. Malimit ang tingin natin sa batas, pampahirap lang yan. Malimit ang tingin natin sa batas, isang malaking KJ. Pero ngayong umaga, itinuturo sa atin ang ating pagbasa ng 10 utos, ibinigay, hindi upang tayo ay pahirapan. Ang 10 utos ibinigay, hindi upang ang Diyos ay maging killjoy, kundi ang 10 utos ibinigay upang ating maalala gaano tayo kamahal ng Diyos. At pangalawa, kapag naalala natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, ito ang magdadala sa atin upang pakitunguhan ang kapwa. That is why, my dear friends, the first lesson of the day, every commandment is a reminder of how much God loves us. Pinapalaya po tayo ng bawat ng 10 utos. Pinapalaya tayo sa ating nakalipas. Ngayon, sa pamamagitan naman ng batas na kanya ibinibigay, palalayain tayo sa paggawa ng kasalanan. That is why the Decalogue are not simple rules, but the Decalogue is a way of life. Mapapansin po ninyo, ang 10 utos nahahati sa 2. Yung unang 3, batas para sa Diyos. At yung 4 hanggang 10, batas, paano makipag-ugnayan, hindi lamang sa sarili, kundi pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. At kapag naaalala natin ang bawat batas, mauunawaan natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kapag naaalala ang bawat batas, ipapaalala sa atin kung paano dapat
makipag-ugnayan sa ating kapwa. Kaya taliwas, kapag tayo ay lumabag sa batas, ito hindi lamang simpleng pagbali ng kautusan. Kapag tayo po ay lumabag sa batas, yung ugnayan, nagkakalamat. Yung ugnayan, nasisira. Yung ating relasyon, nawawala. Kaya nga hindi ba, sa paggawa po ng kasalanan, ito hindi lamang simpleng gumawa ka ng mali o pumili ka ng hindi tama, kundi sa paggawa ng kasalanan, parang sinasabi mo, mas gusto ko makipaghiwalay sa Diyos, kaya gagawin ko to. Mas gusto kong awayin ang kapwa kaysa makipag-ugnayan sa Kanya. Kaya po, yung kasalanan, sinisira niya hindi lamang yung ating puso at sarili. Ang kasalanan, sinisira niya yung ating ugnayan. Ang isang tatay na sa makabilang bahay, hindi naman yung pangako lamang yung nasisira o nawawala. Ang isang tatay na lilipat ng bahay, nasisira ang ugnayan sa loob ng tahanan. Ang isang anak na hindi irespeto ang magulang, hindi lang naman yung pangakong mamahalin ng magulang ang nakakalimutan, kundi nasisira yung ugnayan ng anak sa kanyang mga magulang. Ang paglabag sa batas ay hindi lamang pagsuway. Ang paglabag sa batas ay isang paraan ng pagkalimot. Sapagkat nakakalimutan natin ang ugnayan natin sa Diyos at ang ugnayan natin sa ating kapwa. Ngayon, mauunawaan natin kung bakit isang disappointed na Jesus ang nakilala natin sa ating ebanghelyo. Sanay po tayong si Jesus maamo, tahimik, hindi sanay magalit. Pero ngayon, isang galit na Jesus ang ating nakilala. At sa pambihirang pagkakataon, napagalit ng mga tao si Jesus doon sa templo. This is one of the very few times, my dear friends, that we are told by the Scriptures that Jesus got angry, really repulsed at the sight of what he saw. Bakit po ba nagalit si Jesus? Bakit po ba parang talagang naghurumentado ang Diyos? Una, the people at the temple have lost their sense of what is sacred. Nakalimutan na ang templo, hindi naman palengke. Nakalimutan ang templo, tahanan ng Diyos. Jesus got angry because they have totally lost the sense of what is sacred. They have forgotten what is divine, that is very much present in the temple. Since what is sacred and divine for them is something ordinary, it was so easy for them to turn the temple into a marketplace. Alam niyo, habang nagninilay ako ng isang gabi, nagalit na rin kaya si Jesus sa atin? Naging ito rin kaya ang pakiramdam ng Diyos sa atin? That every time we also turn our churches, our parishes, into a marketplace. Minsan, tabi-tabi po tabi-tabi po. Magtutungo ng simbahan, parang magmomo lang. Tutungo ng simbahan, para mag-e-excursion lang. Pero pustahan po tayo pag-aakit ng ligaw yan. Spooting yan. Napakaluma ng word ko, spooting. Kapag haharap sa presidente ng Pilipinas yan, kahit presidente ng TODA lang yan, mag-aayos yan. Pero bakit kapag simbahan, okay lang kahit nakasando? Okay lang kahit naka-shorts? Okay lang kahit naka-tsinelas? Alam nyo, hindi pa man ako ganun katanda, pero nung bata po ako, isa po sa mga itinuro ng aking mga magulang, pag may bagong damit, anong ginagawa sa bagong damit?
O di ba matatanda na kayo? Alam nyo po talaga. Sabi ni sister, sinisimba. Hindi na po alam yan ng mga bata ngayon. Pag may bagong damit, ginigimik yan. Pero nung bata po kami, pag bago yung damit namin, isisimba. Isisimba. Kaya ngayon, ang unang tanong, nagalit na rin kaya ang Diyos sa atin? Because just like the people in the temple, they have also forgotten and lost the sense of what is sacred. We have turned our churches, our parishes, our meeting place for God into a marketplace. And since we have no longer the sense of what is sacred, what is divine, and what is holy, it was so easy for us to disrespect God. Alam nyo, minsan may nagsabi po sa akin, Father, bakit po hindi tayo magpaskil ng mga paalala, bawal ang sando, bawal ang miniskirt? Bakit hindi po tayo magpaskil? Turn off your cellphones. Sabi ko, kahit naman hindi simbahan, dapat hindi ginagawa ang mga bagay na ito. Bakit kinakailangan pa rin natin ipaskil? Kasi bakit? Nakakalimutan natin. Kaya po siguro ngayong umaga, ngayong panahon ng Kwaresma, ito po yung ipinapaalala sa atin. Have you also totally lost the sense of what is sacred? Have you also forgotten? This place is a place to meet God. Second, Jesus got angry not only because the people turned the temple into a marketplace, but Jesus got angry because they chose the market over the banquet. Mas pinili yung palengke kaysa sa handaan. And now we ask ourselves, what is the difference between market and a banquet? Anong pinagkaiba ng palengke sa isang pagtitipon o handaan? Una, sa palengke, may transaction, may barter, may pagbili. We purchase. Madaling salita, pag may gusto tayo, pag may pera ka, kaya mong bilhin. Kaya hindi ba yung iba, dahil kaya magbayad, magde-demand yan. Pipisil-pisilin, titignan-tignan. Kapag ayaw natin yung paninda, hindi tayo pwedeng pilitin. Dahil ang katwiran natin, hahanap ko ng iba. Pero sa handaan, sa banquet, there is no transaction. Only invitation. Laging nag-aanyaya ang Diyos na tayo dumulog sa Kanyang hapag. We're always being invited to come. Why? Not because of money, not because of produce, but we're being invited by God simply because of love. Inaanyayahan tayo sapagkat tayo ay kabilang. Alam niyo, bilang inyong kura paroko, isa po sa mga bagay na lagi kong ipinapaalala sa aking sarili, yung pong tinatawag natin sense of belongingness. Alam niyo, ito pong sense of belongingness, napaka-obvious po nito sa bawat umpukan Kahit pa sa loob ng inyong tahanan, sa mga bawat opisina, ano pong ibig ko pong sabihin? Halimbawa, yung project nyo, maririnig nyo po yan. Huy, kamusta na yung project nyo? Ginagawa namin ganito sa amin. Malamang sabihin nyo, si Father naman, napakasimple lang, play of words lang naman. But it has an impact into our lives. Kaya ako, maingat po ako, lagi ko sasabihin, yung proyekto po natin, yung gawain po natin, there is a sense of being part, ownership. Kaya alam niyo, tabi-tabi po it really pains me so much. Not only as a priest,
but also as a Catholic. Yes, a simple Catholic. Na minsan mababasa ko sa Facebook, yung simbahan ninyo. Titignan mo, lagi naman nasa Quiapo. Yung parokya ninyo, ha? Hindi ka kabilang dito? Kaya pala ganyan ang pagtingin. Maaring maliit na bagay, pero tinuturuan tayo, kanino ba talaga ako kabilang? Kaya bilang kura paroko, kapag nag-aanyaya po ako, lagi ko pong ipinapaalala, bahagi po kayo ng ating paghahanda. Hindi lamang dahil parokyano ko po kayo. You are loved by God. You are invited by Jesus. Sino ako para hindi kayo isama? Kaya siguro kung meron man tayong dapat matutuhan ngayong linggo, lagi sasabihin, parokya namin, simbahan natin, pamayanan nating lahat. When we start to exclude ourselves, that is also the beginning of forgetting how much loves us. Kapag inilalayo na yung sarili, maghahanap ka ng iba. When you're no longer happy, you would look for that happiness somewhere else. Huwag po sana nating hayaang dumating sa puntong kahit ang Diyos magagalit sa atin dahil laging pinipili ang palengke kaysa sa handaan. Laging pinipili ang transaksyon kumpara sa imbitasyon. Pangalawang pagkakaiba, we go to the market for the produce, for the products. But we accept the invitation to the banquet, not for the food, but for the host. Hindi tayo pupunta ng birthday party dahil masarap yung handa. Pupunta ka ng birthday party upang batiin yung may kaarawan. At yun po yung tinuturo sa atin ngayong linggong ito. Hindi po kayo magsisimba kasi may hinihingi ako sa Diyos eh. Hindi ka magsisimba kasi may cancer eh. Magsisimba ka sapagkat ibig mo magpasalamat sa Diyos. Magtutungo ka ng simbahan sapagkat alam mo kung gaano kabuti ang Diyos. Magsisimba ka pag araw ng linggo, hindi lamang dahil obligasyon, kundi upang tumanaw ng utang na loob. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, isang magandang paalala ngayong panahon ng Kwaresma. Sigurado marami sa inyo magbibisita iglesia. Sigurado marami sa inyo magtutungo na iba't ibang mga simbahan. Kalakip ang bawat intensyon at panalangin na bitbit ng inyong mga puso at isipan. Isang paalala. Nagalit si Jesus nung ginawang palengke ang templo. Huwag sanang muling mangyaring magagalit ang Diyos dahil mas pipiliin natin ang pamilihian kaysa sa kanyang imbitasyon. Lagi nating tatandaan, ang batas, ang paalala ay nariyan, hindi upang tayo ay pahirapan. Ang batas at paalala ay binibigay upang lagi nating maalala gaano tayo kamahal ng Diyos. Amen.